Hindi ko po na maisip na kaya pong sabihin niya ni Pangulong Duterte ng harapan dito po sa mga Marcos at saka po dito sa mga Romualdez. Grabe po, no? Talagang nasobrahan na po sa galit. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa ating lahat, mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig, naroon dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Napanood na po natin finally yung pong sinasabi po ninyo na bagong video, interview ni Pangulong Duterte kay Sal Panelo, Attorney Sal Panelo. Grabe po, bumuhos po ang galit ni Pangulong Duterte dito po sa mga kalaban ng pamahalaan, kalaban ng mga Duterte, lalong-lalo na po itong mga nagkaso sa kanya. Kinuwento niya rin yung paano, ano yung kinahinatnan ng kanyang pistok, bakit galit po ang mga Duterte at mga Duterte supporter sa pistok. Yung kahinatnan po, wala na pong katuturan, no? Talagang ang hirap na pong baguhin. Kahit po, umaamin po siya, kahit po nung panahon niya. Nung panahon ni Pangulong Duterte, grabe na po itong ating mga nasa gobyerno. Di lalo na po ngayon na halos wala na nakakaawat. Hindi lang po korupsyon ang sinasabi ni Pangulong Duterte, no? Yung pagkakamal po ng salapi, wala na pong pumupuna man lang dito sa kasalukuyang mga tao sa gobyerno kung paano po sila. Hindi po simpleng magnakaw, no? Yung anong tawag doon? Yung magkamal, no? Yung plundered, how they plundered the country. Ika nga. At parang maliit pa yung nangyari. Ito, nag-ugat yung sinasabi ni Panelo dito sa suspension ng gikan sa masa. Diyan po nagsimula yung kwentuhan hanggang mauwi dito sa pananaw niya sa gobyerno ni Marcos Romualdez. Yan po ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, yung suspension po, no? Tingin ko, yung purpose po ng interview ni Sal Panelo kay Pangulong Duterte ay eto pong suspension, no? Ng gikan sa masa for 2 years, 2 weeks o 14 days. Ito po, nakakatakot po tong gobyerno na to, no? Kasi wala na talaga, dating presidente po ng Pilipinas hindi po natatakot, no? Para lang po parusahan yung SMNI. Wala na pong katakot-takot ang lahat po ng mga tao dito sa gobyernong ito, kahit dati pang presidente, no? Pipigilan mo yung freedom of expression. Ayon nga po kay Pangulong Duterte, pinaka-basic po to, sagrado. Ito po ay napakataas po, no? Napakataas po sa buong mundo. Napakataas po ng paggalang ng lahat ng tao sa buong mundo dito po sa dalawang karapatan na nilabag nitong kasalukuyang yung MTRCB sa pamumuno po ng kasalukuyang gobyerno, no? Ano po tong mga karapatan na to na pinakasagradong karapatan sa lahat po ng uri ng lipunan, no? Sa buong mundo. Ito po yung karapatan sa pamamahayag at karapatan sa freedom of the press. Pamamahayag at freedom of expression. Yun nga po, pamamahayag at freedom ng press. Okay. Alam niyo po ba, dinidiscuss po, maganda po talaga mag-discuss yung mga abogado, no? Kasi nakikita po natin yung mahilig po sila talaga dun sa aktwalan, no? Hindi po mga haka-haka. Siyempre, pipilitin po nating maipaliwanag sa mas naiintindihan natin, no? Ayon po mismo dito sa dahilan ng MTRCB. Alam na po natin, no? Ang basic po, kaya po ano po ang tunay na dahilan niyan? Siyempre mauugat po natin 'yan. Dito po sa sabi nga ni Attorney Sal Panelo, ang ugat talaga ng lahat ng 'to, panggigipit sa SMNI, at ang SMNI kasi ay talagang yan na lang po yung nagpapakita ng suporta, no? Tanging media na nagpapakita po ng suporta dito po sa ating mahal na Pangulong Duterte. So lahat po ng panggigipit sa mga Duterte, lahat po yan ay para po dito sa panggigipit, mapaghiganti, no? Ito pong kasalukuyang may kapangyarihan. Mamaya po masasabi po yung nasa thumbnail natin, hindi ko po na maisip na kaya pong sabihin niya ni Pangulong Duterte ng harapan dito po sa mga Marcos at saka po dito sa mga Romualdez. Grabe po, no? Talagang nasobrahan na po sa galit. Never. Lahat po, nagtataka po kami. Takantaka kami sa inyo mga dilawan kakamping, no? Sagrado sa inyo yan. Meron lang masabi sa inyo, may mapuna lang sa inyo sa press. Yung ABS-CBN, grabe kung ipagbawal nyo, samantalang grabe akusahan nyo si Pangulong Duterte nung sinasabi nyo pagbibintang na pinasara yung
ABS-CBN. No, ngayon, ito po, human rights, nasan kayo? Yung very basic na karapatan na magpahayag. Wala po tayong naririnig sa human rights. Ito po ang basihan. Bakit po pansamantalang mawawala sa ere? Tatanggalan ng karapatan na magpahayag si Pangulong Duterte, tatanggalan ng karapatan ng freedom of the press ang SMNI. Ito po ang sinabi, no? Ayon kay Sal Panelo, yung wordings mismo, there are some aspects of the program that may be in violation. Tignan niyo po yung wordings. May mga aspeto raw po, may mga bahagi ng programa o may mga ginagawa o nasasabi si Pangulong Duterte na maaaring maybe lang. Alam niyo ibig sabihin ng maybe? Wala po silang matukoy. Yun nga po yung sinasabi ni Pangulong Duterte. Ni hindi nyo nga masabi kung ano yung binayolate. Alam mo, Ray Philip Regis, no? Okay lang sa'yo na mawala ng press freedom dahil meron namang social media. Ibang klase ka rin mag-isip eh. Di ba? Ibang klase ka rin. Ako, halimbawa, pinatigil ako doon sa YouTube dahil okay lang sa akin kasi may Facebook naman. Ibang klase yung pag-iisip nyo. Tatanggapin na lang natin dahil Marcos at Romualdez ang namumuno. Yun ba gusto mo sabihin? Pangangatwiran niyang ganyan. Hindi ko kayang tanggapin yan. May social media naman kahit mawala ni SMNI. Ganun ba? Eh di patigil na rin natin yung GMA7, ABS-CBN, lahat yan. Total, may social media naman. Ganyan na po yung ating pangangatwiran ngayon. Total, may social media naman. Tanggalin na yung SMNI. Anong uri po ng pangangatwiran yan? Hindi nga matukoy ng MTRCB ano yung binayolate. Sabi nga po ni Pangulong Duterte, ito po pinapaliwanag ko sa inyo, hindi nga nila masabi ano yung sinabi ko na nakabiolate sa batas. Maybe, probably. Para daw makaiwas kasi may nagrereklamo. Kailan po ba natigil ang pagrereklamo? Ibig sabihin pag may nagreklamo, Ako, galit na ako kasi narinig ko yung galit kay Pangulong Duterte. Tapos kakatwiran na nyo ako, may social media naman. Hindi po nararapat na katwiran yan. Dahil po yan, may prangkisa po yung SMNI. Oo, wala kang magagawa, kaya matahimik ka na lang. Kami may magagawa kaming mga Duterte supporter. Kung ikaw wala kang magagawa, manahimik ka lang. Kami may gagawin kami, may ginagawa kami. Hindi mo po pwedeng sabihin na dahil wala ka, ikaw pala wala magawa, hindi wag mo kami idamay. Kung wala kang magawa, kami meron. No? Hindi mo kami pwedeng patahimikin. Okay, balik po tayo dito sa ating talakayan. Ikaw, pag bilinak kita ngayon, aangal ka, sasabihin mo, nangangatwiran lang ako, bilinak ako, kita mo? Ayan nga, pwede kang umangal, di ba? Ano ba sinabi ko masama? Porket ka kontra ni Badong, bablock niya ako, hindi kita ibablock. Ipaparanas ko sa iyo na meron kayong karapatan sa pamamahayag dito. Pero pwede kitang i-block. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Dating presidente yan, wala na siyang karapatan. Grabe naman pala ngayon talaga. At gusto nyo tanggapin namin dahil wala tayong magagawa. May magagawa po kami, kayo wala. Sumusunod kayo sa amon nyo eh. Kami ayaw namin sumunod sa amon nyo. Okay, balikan na po natin. Pasensya na po kayo. Hindi po ako nagwawala dahil sa wala, no? Okay. Sige, mag-active lang kayo dyan. Hayaan nyo lang sila kasi. Huwag nyo sila i-block para makarinig sila ng mga katwiran. Nakikinig naman yung mga yan eh. Para questionin din nila yung existence ng amo nila. Huwag nyo silang, pakiusap ko lang po, huwag nyo silang tatanggalin. Kasi pag tinanggal nyo sila, nagtagumpay lang sila. Hayaan nyo silang makinig. Kasi, hayaan nyo makultang utak nila sa tunay na katwiran. Okay. Meron po tayong konstitusyon. Ang konstitusyon po sa Pilipinas, pinakamataas po yan. Daig po niyan ng speaker. Tukoy na natin. Daig po niyan yung presidente. Ang konstitusyon po ay mas mataas pa sa speaker at mas mataas pa sa presidente ng Pilipinas. Okay? Okay. So yan po ang binabiolate na karapatan ni Pangulong Duterte dito ay karapatang magpahayag. Para po saan? Ano po yung katwiran? There are some aspects of the program that maybe hindi pa sila sigurado yung MTRCB. Sinuspindi na. Hindi pa pala sigurado kung may nilabag o wala.
Ganyan na po ang uri ngayon. Manahimik muna kayo, kulong muna, kahit hindi pa kami tiyak. No? Pwede po ba yun? Halimbawa po, wag niyo pong tatanggalin, hayaan niyo lang sila makinig. Ako lang po, hayaan niyo sila kasi makakarinig din sila ng katwiran. Gusto kong questionin nila yung amo nila. Kahit nahihirapan sila sa loob, gusto kong marinig nila na yung mga ginagawa ngayon, hindi lang po sa hindi makatwiran. Outright, labag po sa karapatan ng mga mamamayang Pilipino. Si Pangulong Duterte po, hindi po simpleng mamamayang Pilipino. Dati po siyang Pangulo. No? Okay. Ito po, ang katwiran. Maybe, violation of PD 1986. Maybe pa lang, tinanggal mo na sa ere. Parang ganito po, no? Masama ba dong na preventive suspension para nga hindi na ulitin? Ano nga yung hindi na uulitin? Wala nga kayong matukoy. Hindi nyo nga alam kung ano yung bakit kinakailangan nyo isuspend. Alam nyo po, ang media, ang pangunahing karapatan na pinag-uusapan natin sa media, yung parusa ninyo, no? Kay Pangulong Duterte, parusa po yan kung napatunayan nyo nagkasala. Hindi po pwedeng yung preventive suspension, preventive pa lang, ay kasing bigat na ng parusa kung napatunayang nagkasala. Paano kung hindi napatunayang nagkasala? Naparusahan nyo na. Parang ganito po yan eh. Halimbawa po, yung amo, pinaimbestigahan, nagrereklamo yung kanyang mababang posisyon. Halimbawa, sexual harassment. Ang panawagan nung na sexual harass na sekretarya o assistant, preventive suspension nyo po muna kasi gigipitin ako niyan eh. Di ba? Kaya po, pinipreventive suspension yung nirereklamo kasi gigipitin to eh. Ipe-pressure siya para papatawag siya, boss niya yun eh. Bakit mo ba ako nirereklamo? Baka pwede natin pag-usapan to. Ipe-pressure siya para patalsikin o i-atras yung gagamitin yung power pag hindi mo sinuspend para gipitin yung nagrereklamo. Kaya po nagkakaroon ng preventive suspension. Sa kaso po na to, yung parusa ay tanggalin siya sa ere. Pinarusahan mo na eh. Nang wala ka pang malinaw na paglabag. Ibig sabihin, naparusahan na si Pangulong Duterte nang wala ka pang binibintang man lang. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman